Mga kapuso, kaugnay pa rin po ng insidente ng pambubugbog kay Vong Navarro, makakapanayam natin ang isa sa kanyang mga legal counsel, si Attorney Alma Malyonga. Good morning po, Attorney Malyonga. Good morning. Unang-una po, kamustahin po namin muna ang lagay ni Vong. Gaano po ba kalala yung mga pinsalang tinamo niya? I think nakita niyo yung kanyang litrato ng first days. Malubha yung pinsalang natamo niya. And I understand today he's scheduled for surgery. Alright. Itinanggi mismo ho ni Vong yung akusasyong tinangka niyang gahasain yung babae. Ano po bang reklamo yung isasampa niyo laban po sa babae at yung mga kasama na ho doon, yung mga pangalan na nabanggit po ni Vong? Siguro yung legal strategy namin, pati yung kung anong isasampa natin, please just wait in the next few days. We're going to do what is necessary. No, but I just like to emphasize na the reason why naglabas ng statement si Vong kung bakit siya lumabas. Ay hindi dahil ayaw niyang sundin ang proseso, because there is a process no? Just na lumabas na ito, despite the fact na siya yung biktima, lalo siyang binibictimize dahil may lumalabas na publication of a false accusation against him. At kaya naman kami nagsasalita ngayon ay para to dispel any notion that somehow si Vong ang perpetrator ng isang krimen instead of being the victim. Yun lang naman. Ang balita ko ho, ayon na rin po sa naging pahayag po ni Vong, ibinalik sa kanya ang kanyang cellphone, nagpalitan ng number dahil nga supposedly magkakaroon ho ng negosasyon o yung kung kailan ibibigay yung pera. Meron pa rin ho bang kumukontak kay Vong up to now o nagbibigay po ng death threats hanggang sa ngayon? Ang gusto ko lang sabihin, whatever has been said, you know, kung man yung mga pinagte-text at yung mga pinagtatawag, all of that is part of the records. All right. Hindi namin gustong sabihin kung ano ang ebidensya that is there, but we are very confident that the evidence will bear out the story of Vong. All right. Una po, 2 lalaki. Tapos sa pahayag ho ni Vong, 6 to 7 men ang actually daw po ang nambugbog sa kanya. Hawak na rin ho ba natin yung mga identity ng mga lalaking yon? Based on yung sinabi ni Vong, because I cannot add, di ako pwedeng magdagdag. Okay. Sabi niya, ang nabanggit niyang pangalan, 2 lang yung nabanggit niyang pangalan, isang kompleto at isang hindi kompleto yung isang pangalan. Yes. Pero ma'am, without mentioning kung ano talaga yung nagbanggit din ho ba si Vong nung mga ibang pangalan ng mga lalaki? Hindi man lumabas sa media pero sa pakikipag-usap niyo sa kanya may mga nabanggit pa rin ho ba siyang ibang pangalan? Yung names na na-mention ni Vong, yun lang ho. Yun pa lang ang mga pangalan na alam namin. All right. Pagdating naman po dun sa condo unit, dun sa condominium building kung saan nangyari po ang krimen, may nakikita din ho ba kayong pagkukulang? Palagay ko, based dun sa narration, because ang pinaka significant doon is that when Vong was brought out of the room nung bumaba sila, nakatayo pa rin siya And obviously yung kanyang mukha, wasak yung kanyang mukha So, I really don't know. Hindi natin masasabi kasi kung ano talaga nakita ng mga tao, But yes. I would imagine kung ako na obviously something was going on and it should have been noticed. Right. Usually ho ang mga condo units, lalo na kung bagong-bago, may CCTV camera po yan. Sinusubukan ho ba nating kunin na rin ito o nasa inyong pangangalaga na rin ho ba itong CCTV footage, if ever? Nasa mga polis na rin ho ba? For security reasons and also for the case, maybe we shouldn't talk about kung anong evidence or what. Alright. Gusto ko lang pong malaman kung pa-medical legal daw ho ba siya nung dumating ho siya sa presinto? Nadala ho pa siya sa ospital para ma-medical legal? I understand that the necessary procedures were done. So there is medical legal. There was medical legal examination that was conducted. And it's the records. Alright. Ang sinasabi ho nung sa mga kwento, dinala ho siya sa presinto dahil sa bisa ng citizen's arrest. May mga tao rin ho bang tinawagan si Vong para tulungan siya?
base po sa kanyang kwento? Alam mo, Rhea, what happened kung napakinggan natin yung kwento ni Vong? Alright. I can imagine that anybody who underwent that experience, very traumatic, very dehumanizing, siguro wala kang naiisip kundi you're going to be very fearful of your life. At kung anumang sabihin sa'yo, siguro gagawin mo, hindi ka magsasalita at tatango ka na lang. Sa takot. Yeah, that was the entire purpose of the whole thing. Yung baboy sa kanya, according to his story, and the series of events, hindi ako nagtataka kung ang reaksyon ni Vong ay ganun na lamang, na hindi siya makapag-isip na gumawa ng iba. Kundi na lang siguro iniisip niya yung pamilya niya, yung sarili niya, at kung paano siyang mananatiling buhay. Okay. Magandang umaga po, Attorney. Si Igan po ito. Yes, good morning, Igan. Opo, yung motibo po, malinaw na ho ba na extortion at walang iba? Alam mo, I cannot speak more than what was told. Opo. Ang sinabi lang talaga is a demand was made. In fact, may mga nagtatanong noon kung sabi sa akin, napakaliit naman na amount yan. Ang masasabi ko lang, hindi ko alam. Same way that hindi ko alam kung bakit ginawa ito, bakit siya binukpok. Okay. I don't know, baka pinaglalaruan ba siya? Ano ba ito? Is this just a power play na ginawa ito dahil ang feeling lang, kaya kong gawin kung ano man ang gusto kong gawin. At hindi nakagalit dun sa kwentong ganito. Igan, I cannot imagine na sa isang civilized country tayo, pwede bang gawin ito na kahit sa sinong tao? Pwede mo naman gawin na para mantakit ng tao? Implement what you think is right or wrong? Nilagay sa kamay yung batas, parang ganon. Pero kung ganito katindi po ang ginawa sa kanya, matindi rin po ang rason. Yun ang impression ng publiko po. Hindi. Alam mo, ang naintindihan ko lang, ikaw ay isang tao na pwede mong gawin ito. Hindi dapat intindihan pa kung ano yung mga rason mo. At siguro, yung ginawa mo, pati pag-iisip mo, baluktot. Ayoko nang isipin, ayokong i-rationalize, hindi ko gustong isipin logical ba yung ginawa dahil the entire thing is illogical and inhuman. Sabi po ni Vong sa panayam, mag-ingat sa makakakilala, no? Hindi mo alam kung ano. So, at may nakakalungkot because ang pagkilala ko nga kay Vong is he's a trusting person, maganda yung disposition niya. Can you imagine undergoing a traumatic incident like this where yung buong personality mo na nag-iba na ngayon, you're not willing to trust other people? That's part of I think the injury that was done upon him. Okay. Attorney, ito po, para lang po sa mga nanonood, ako rin, edukasyon din po sa ating lahat po ito, yung sa batas sa rape. Kasi doon ho sa panayam din kay Vong, sabi niya, walang naganap na sexual intercourse. Hindi umabot sa ganon. So sa batas po sa rape, kunyari, pumunta ka nga dun sa kondo ng babae at sinasabi rin ni Vong na ito yung nagpakita ng motibo. Tama bang kasuhan din siya ng attempted rape kung plano man ng kabilang kampo? Alam mo, wag natin, ayoko kasing i-dignify yung mga sinabi nung kabila kasi because sabi ko lang hindi siya totoo. And even especially to, parang binibigyan natin ng Okay, so basta, kailan niyo po kakasuhan itong grupong itong nanakit kay Vong, Attorney? Igan, we are going to follow the process. We're going to be very careful. We will make sure na kung ano man ang gawin namin, it will stick. So hintayin niyo munang gumaling po ng gusto si Vong? Yun ang priority. As I said, he's going to undergo some difficult procedures. Attorney, maraming salamat po sa oras na binigay niyo sa amin. Good morning po. Ben, thank you. Attorney Alma Malyonga, abogado po ni Vong Navarro.